Mga kababalaghan at katatakutan, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe kung ikaw ay isang adik sa nakakakilabot at nakakapangilabot na mga kwentong Tagalog, at upang lagi kang una sa bawat orihinal na horror story na aking inihahandog. Sa gabing ito, sundan natin ang yapak ni Adrian na sa isang iglap ay nagising sa isang realidad kung saan ang oras ay tila isang salamangkang hindi niya maunawaan. Handa ka na bang maligaw sa isang labirint ng kanyang buhay kung saan ang bawat sulok ay nagtatago ng lihim na maaaring magbago ng kanyang tadhana? Sa paglubog ng araw, naglalakad si Adrian sa abalang kalsada ng Bonifacio Global City. Ang mga ilaw ng gusali ay kumukutitap na parang mga bituin sa kalangitan. Ang kanyang isipan ay abala sa mga pang-araw-araw na gawain nang bigla na lamang siyang nayanig sa isang hindi inaasahang pangyayari. Isang diwata na may mga matang kumikinang sa dilim ang lumitaw mula sa wala at inatake si Adrian. Ang nilalang ay nag-iwan ng marka sa kanyang diwa, isang sugat na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam niya sa kanyang kalooban. Pag-uwi ni Adrian, hirap siyang huminga at ang kanyang katawan ay tila binabagsakan ng mabibigat na pabigat. Sa desperasyon, uminom siya ng kapeng Barako, ang matapang na kape na kilala sa kanilang probinsya. Dahan-dahan, nagbigay ito sa kanya ng kaunting lakas para makabangon at harapin ang gabi. Sa isang kapihan, sa gitna ng mga tao na abala sa kanilang mga gawain, nagkakilala sina Adrian at Liane. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at agad nagkaroon ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa isa't isa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nagpalitan sila ng mga kwento at tawanan na tila ba sila'y matagal nang magkakilala. Nagising si Adrian sa loob ng makasaysayang pader ng Intramuros. Ang lumang bato at damo ay basa sa hamog ng madaling araw. Ang tanawin ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagkalito kung paano siya napunta roon. Pag-uwi ni Adrian, sinalubong siya ni Lian na tila matagal na silang magkasama. Ang kanilang bahay ay puno ng larawan nilang dalawa na parang mag-asawa na. Ang bawat hakbang niya sa loob ng tahanan ay nagdudulot ng kilabot sa kanyang kalamnan. Ang bawat larawan ay tila sumisigaw ng isang lihim na hindi niya maunawaan. Sa paghahanap ng mga sagot, napansin ni Adrian na ang kanyang kalendaryo ay kulang ng 3 buwan. Ang kanyang mga alaala sa mga buwan na iyon ay tila naglaho na parang bula. Ang pagkawala ng oras na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pangamba. Ano nga ba ang nangyari sa mga buwang iyon? At paano kung ang susunod na mawala ay hindi lamang oras, kundi ang kanyang buong pagkatao? Nagising si Adrian sa isang umaga na puno ng karaniwang ingay ng lungsod. Ngunit sa pagbukas niya ng kanyang mga mata, isang hindi pamilyar na eksena ang sumalubong sa kanya. Isang batang lalaki, may mga mata na kumikislap sa pagmamahal at pananabik. Ang tumakbo papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Papa," sambit ng bata na may ngiti sa kanyang labi. Napatingin si Adrian sa salamin at doon niya napansin ang mga guhit ng panahon sa kanyang mukha at ang mga hibla ng puting buhok na sumibol na sa kanyang anit. Hindi maipaliwanag na emosyon ang bumalot sa kanya nang malaman niyang ang bata ay anak niya at ni Lian. Parang isang iglap lang, ang mga taon ay lumipas na hindi niya namamalayan. Sa desperasyon, naghanap si Adrian ng mga sagot.
Nagtungo siya sa isang psikologo na nagbigay sa kanya ng mga teorya tungkol sa disassociation at memory gaps, ngunit walang tiyak na solusyon. Hindi pa rin siya nakontento, kaya't nagpunta rin siya sa isang albularyo na nagbasa ng mga buto at dahon at nagsabing may masamang espiritu na kumakapit sa kanya. Ngunit kahit ang mga ritual at orasyon ay tila walang epekto. Sa isang gabi na puno ng romantikong ilaw at masarap na pagkain, naglakas loob si Adrian na ibahagi kay Lian ang lahat ng kanyang nararanasan. Habang nag-uusap sila sa kanilang pangalawang date, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naganap. Sa isang iglap, bumalik siya sa eksaktong sandaling iyon na parang ang oras ay isang gulong na patuloy na umiikot at walang katiyakan kung saan ito hihinto. Ang kanyang puso ay puno ng pagkalito at takot. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa paglipas ng mga araw, ang buhay ni Adrian ay naging isang komplikadong labirint ng mga pangyayari. Minsan, siya ay bumabalik sa kanyang kabataan, nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa ilalim ng araw. Minsan naman, nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang matandang lalaki, nag-iisa at nagmumuni-muni sa mga nagdaang taon. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakilala ni Adrian ang kanyang apo, isang batang babae na may talino at determinasyon na tumulong sa kanyang lolo na hanapin ang kasagutan. Magkasama nilang itinago ang mga sulatin at dokumento sa isang lihim na lugar sa ilalim ng isang lumang simbahan sa Quiapo, isang lugar na puno ng kasaysayan at misteryo. Dito nila sinimulang buuin ang puzzle ng kanilang buhay na tila hinati-hati ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat pahina ng kanilang mga sulatin ay naglalaman ng mga piraso ng kanilang nakaraan, at sa bawat piraso may nakatagong pahiwatig na maaaring magdala sa kanila sa kasagutan. Ngunit habang patuloy silang naghahanap at nagtatala, hindi nila alam na malapit na nilang matuklasan ang isang katotohanan na magbabago ng lahat. Sa ilalim ng lumang ilaw ng kanyang silid, binuklat ni Adrian ang isang kahon na puno ng mga sulatin, mga pahinang puno ng tala at guhit ng kanyang buhay. Ang bawat letra at larawan ay tila mga piraso ng isang jigsaw puzzle na naglalantad ng isang nakakatakot na larawan. Habang tinutunghayan niya ang mga nakaraang sulat, nagsimulang magkabit-kabit ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Ang mga salita ay nagsilbing saksi sa hindi maikakailang katotohanan. Ang diwata ay hindi lamang isang simpleng nilalang ng gubat, kundi isang nilalang na may kakayahang baluktutin ang oras at realidad ni Adrian. Sa kanyang pagbabasa, nadama ni Adrian ang bigat ng bawat sandaling ninakaw sa kanya ng diwata. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga karanasang hindi niya maalala, mga sandaling hindi niya naisip na mawawala sa kanya. Ang impluwensya ng diwata ay tila isang malalim na sugat na hindi niya makita, ngunit ramdam na ramdam niya ang sakit. Sa bawat pahinang kanyang nababalikan, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Paano niya mababawi ang mga oras na ninakaw sa kanya? Ang sagot ay naghihintay sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata na maghahatid sa kanya sa dulo ng bangungot na ito. Sa isang tahimik na silid, taimtim na pinagmasdan ni Adrian ang kanyang apo na ngayon ay dalubhasa na sa kanilang kakaibang sitwasyon. May kumpiyansa at kaalaman sa kanyang mga mata, ipinaliwanag ng apo na ang diwata ay isang parasito, isang nilalang na kumakain sa kanyang isipan
at nagpapalabo sa kanyang mga alaala. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang puso, nagpasya si Adrian na sumailalim sa isang masakit na proseso, ang tanging paraan upang mapalayas ang diwata. Sa bawat hakbang ng ritual, dumaan siya sa isang emosyonal na paglalakbay. Muling nararanasan ng pinakamaganda at pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Ang bawat alaala ay parang isang malamig na alon na humahampas sa kanyang diwa. Nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang nawala at lahat ng kanyang maaaring mawala pa. Pagkatapos ng ritual, isang himala ang naganap. Bumata si Adrian. Sa wakas, nakalaya siya mula sa diwata. At sa isang tawag mula kay Lian na tila nagsisimula pa lamang ang kanilang kwento, ngayon ay mayroon na siyang kumpletong alaala ng kanyang buhay. Sa wakas, siya ay malaya na, ngunit ang kanyang kalayaan ay may kasamang bagong simula na puno ng mga alaala ng isang buhay na hindi na niya maibabalik. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang oras ay mahalaga at hindi dapat sayangin. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Kung nais mong patuloy na matakot at maaliw, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maging bahagi ng ating lumalaking komunidad ng mga mahihilig sa nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, mag-ingat ka. Baka sa susunod na pag-upload ko, ikaw na ang bida sa ating kwento. Kita-kits sa susunod na kabanata ng lagim, mga ka-creepy.